Mga bossing, natatandaan niyo po si Baste, mga kababayan? Si Baste, no? Doon sa hearing, doon sa interview, mga kababayan. Oh, 'di ba ano sabi niya? Pag nagkita kami ni General Torre, sasampalin ko 'yan. Oh, ha? Pangarap kong makasampal. Hindi ho ako makamove on doon, mga kababayan. Hindi ho ako makamove on doon sa sinabi ni Baste Duterte na sasampalin si General Torre. Bakit ho, mga kababayan? Miski Duterte siya, hindi ako panig doon sa sinabi niya. Biruin mo, isang general, nagtatrabaho ng maayos, inutusan ng korte, dakpin si Kibuloy, kunin si Kibuloy, pagpaliwanagin si Kibuloy. Tapos galit siya, gusto niyang sampalin yung isang general, mga kababayan. Isang general na nagpapanatili po, no, isa po sa nagpapanatili ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Tapos gaganunin ni Baste Duterte. Oh. Ngayon, Baste, ayan, kaharap mo na. Ano ba ginawa mo? Nasampal mo na ba? Sige nga, pakinggan namin kung ano sasabihin mo. Kung ako ho si General Torre, mga kababayan. Kung ako ho si General Torre, mga kababayan, uunahan ko ng speech to. Baste, nandito na ako sa harap mo. No? Gusto kong makita yung sinasabi mong Mga bossing, bastos naman din ho eh. 'Di ba? Oo, Mayor, kailangan nating galangin. Inihalal ng bayan. Pero, yung mga ganong sinabi ni Baste Duterte, kabastosan ho yun, mga kababayan. Oh. Kung tingin ko kung sasabihin ho ni General Torre, mga bossing, yung Baste, sampalin mo na nga ako dito. Nasa harap mo na ako. Matutuwa pa ang taong bayan. Ano? Matutuwa ang taong bayan kasi malalaman kung totoo ba o sindakan lang ang labanan ni Baste Duterte, mga kababayan. So, game. Baste, salita. Kingdom of Jesus Christ Atras natin konti. Nasaan na ba yan? 38, 36. compound in line with the PNP's implementation of an arrest warrant against specific individuals. On August 24, 2024, Sampalin mo na! Inip na kami. Sampalin mo na. Please. Wala lang. Sindakan lang talaga yun. these 2,000 PNP personnel led by General Nicolas Torre III and acting under the directives of PNP Chief General Romel Marbil entered the KOJC compound supposedly to serve an arrest warrant. However, what appears to be an arrest operation has already turned into a siege. Anong siege? Anong siege? Yung mga kapulisan nakatayo dyan. Anong siege ang pinagkakakana mo? O bopol ka lang talaga. Mahina lang talaga ulo nito, mga kababayan. No? Yung nakikita ay iba ang sinasabi. Araw-araw naka-live yung mga vloggers ninyo. Wala kaming nakikitang siege dyan. Wala, puros yung mga kojik ang nandyan. Binabanatan yung mga kapulisan. Maglalabas lang ng basura, babanatan. Sampalan mo na! Wala ka pala eh. Panay ka lang pala dyan. Panay ka lang paninindak eh. Para kang mana ka doon sa pinagmanahan mo. Na ano daw ho? Medwelo, hindi dumating. Parang ganun lang din yon. Oh. As PNP personnel have been occupying the said property, private property, without proper authority, raising serious concerns about the legitimacy of the operation. The 13-day operation at the KOJC compound has raised questions from citizens on the intent. Sabi sa comment, sabi ni Sir Crisostomo Bunagan, Mark, ikaw na lang ang sumampal kay Baste. Bossing, marunong po tayong gumalang. Ano po, at hindi din po natin gagawin yon, no? Siyempre, alam ko naman na kapag kasi ako sumampal kay Baste Duterte, huhulihin ako ng mga bodyguard, huhulihin ako ng mga kapulisan, at lalabag po ako sa batas doon, mga bossing. No? Hindi naman po ako kagaya nung ibang mga vlogger nila na halos gusto na lang, manlaban na lang po sa mga kapulisan. Ano? Ang tingin po sa ating mga magigiting na kapulisan,
parang gusto po nilang sabihin, mga kriminal po yung ating mga kapulisan. Oh. Yung iba, nagbabanta pa. sabi, magkita-kita tayo dyan, PNP. Diyos ko Lord, hindi ho tayo ganun, mga kababayan. Nasa hustong pag-iisip naman ho tayo. Integrity and legality of the said operations. Are these operations being done by the PNP still within the bounds of the law? Are the rights of the Oo naman, korte ang may utos dyan eh. Di ba? Tapos di ba nagbunyi kayo? Nagbunyi kayo, ano ang sabi ninyo doon? Sa pagbubunyi niyo? Yes, aalis na ang PNP. Aalis na ang mga kapulisan. Yung pala, na-fake news kayo. Na-fake news kayo ni Torre. Ni Torion. Napaniwala kayo ni Torion na papaalisin na yung mga kapulisan. Ang utos lang pala, alisin yung mga barikada. At yung iniutos na yun, wala na din. No? Pinawalang bisa na din po. Ma'am Maritel T. Shoutout sa inyo at Ma'am Chris Rose. Ayan. Diba? Marunong pa kayo sa Supreme Court. Nagalit na po si Ma'am Maritel. Hindi po laging nagagalit yan. Laging kalmado po dito yan. Filipinos being respected and protected? These are the critical questions that demand answers. The Senate hearing is an opportunity not only for us, the Baweños, but for all Filipinos to understand why these events are unfolding in this manner. Wag mo na kaming idamay, hindi kami uto-uto. No, alam namin kung ano ang katotohanan. Alam namin kung ano ang dapat paniwalaan. If the PNP, the very institution that is mandated to uphold the law, is the one who violates it, where can the ordinary citizen turn for justice and protection? Pero hindi, wait lang, hintayin namin. Sasampalin mo ba o hindi? Sindakan lang ba yun o ano? Di ba, mga kababayan? Hindi ko titigilan tong si Baste hanggat hindi po ginagawa yung pangarap niya. Ako po, masaya ako kapag nagawa niya yung pangarap niya. Ano pangarap niya? Sampalin daw po, makasampal ng general. Masaya ako pag nagawa mo yun kasi isa sa pangarap mo ang natupad. Di ho ba, mga kababayan? Panis kayo kay Torre, mag-isa lang siya. Kayo ang dami-dami nyo. Ano po kasi ito, Sir Anton? Ano po ito? Hindi po ata hearing ito eh. Press conference po ito ng KOJC o ng KOJIC, mga kababayan. Who will defend the rights of those who are powerless? We respect the implementation of any warrant as long as it is within the law and does not trample on the constitutional rights of others. It is our firm belief that the pursuit of justice must never come at the expense of fairness and due process. The Baweños are peace-loving people. Oo nga daw. Totoo po yun, yung sinasabi ni Baste Duterte. Yung the Baweños daw po, peace and loving people. Hindi naman tayo dyan. Kaya lang, ang hindi po yata totoo, mga kababayan, ayon na din po, no? Kay General Torre na mismong siya ay nasa Davao, mismong siya ay nakadestino sa Davao, yung pinepeke po yung mga logbook, para magmukhang napakatahimik at walang irregularidad na nangyayari sa Davao. Kaya po nang gagalaiti din tong si Baste Duterte kay General Torre. Nabubuko po lahat mga kababayan. Biruin mo, pati ba naman yung mga ganun? Para lang kung totoo, pero pinapaniwalaan ko po si General Torre, mga kababayan. Siya po mismo yung nandoon sa pulis Di ba? Papaniwalaan ko talaga siya. Siya yung doon. Nakakita nakaalam na yung mga logbook nila dinodoktor. Bukod pala sa pagdodoktor ng birth certificate, doktor din pala kayo ng logbook. Pwede na kayong tawagin siguro. Pwede na kayong tawagin siguro dyan, city capital of the doctors. Ano ho, mga kababayan? Di ba? Banat Baste! And we take immense pride in our city's long-standing peace and order, which we all worked hard. Sa tingin niyo po, ano tatakbuhin nitong si Baste, mga kababayan?
Mayor din ho. Mayor ulit o Senado na yata eh. No? Senado na hindi ko ho nakikita ang pangalan nito sa top 12, mga kababayan. Siguro, iiwas na sa pagka-mayor dahil baka pag napatanto ng Nograles ulit, wala na. Posta na. No? Tapos na. Baka maulats na ho. hard to sustain over the years. This is a product of the great collaboration among the law enforcement agencies, the LGU, and the public. We are committed to maintaining this harmony, and we will continue to working towards a safe, peaceful Davao City for all. Mr. Chair, esteemed members of this committee, I thank you once again for this opportunity. We just want answers. We look forward to a productive and insightful discussions. Daghang salamat. May hapon sa inyong tanan. God bless you all. Anong answer dun, Baste? Ang simpleng answer dun, palabasin nyo si Kibuloy, tapos itong mga ito. Di ba, mga bossing? Himukin nyo na lumabas si Kibuloy, tapos ang mga ito. Kung ayaw nyo namang himukin, hayaan nyo na makapagtrabaho yung PNP dyan, no? Hindi kung ano-anong mga ginagawa nyong hearing dyan, naramdam naman namin na distraction, no? Distraction ang ginagawa nito. At para nga naman daw po, mga kababayan, masabihan daw din po silang magaling sa Senado kasi umaabot ng 8 oras din sila sa paghihiring. Tayo ho kasi, lagi tayo. Kongreso, ang galing. No? Which is magaling naman po talaga. Pero ito, kabaliktaran ho, mga kababayan. Tapos ka na, Baste? Bibitawan mo na yung mic? Sana tumayo, no? Tapos sampalin. Pero mga kababayan, nagkita ho kaya sila doon sa Kojik Compound? Nagkita ho kaya sila doon sa Kojik Compound, mga kababayan? Kasi talagang, gusto kong makita ho talaga yung pananampal niya. Hindi ako makamove on hanggat hindi ho tapos eh.